Ngayon may sigaw na. Ang sigaw natin, ibalik si Tatay Digong dito sa bansang Pilipinas. Ibalik si Tatay Digong dito sa ating mahal at kanyang pinakamamahal na bansa. Naniniwala ba kayo sa hustisya na nanggagaling sa langit? May korte sa langit. Dinidinig ng Diyos ang dalangin natin. Kung wala tayong hustisya dito, merong hustisya sa langit. Because God is a God of judgment and God is a God of justice. Nagpapasin. There is a Chinese proverb that says, the hottest fire produces the bravest men and leaders. Kung gaano kainit ng apoy, ganun din kamatibay ang tao kanyang nabigay o nagagawa. So alam natin kung gaano katibay ang ating leader. Matibay ba si tatay? Nababali ba si tatay? Hindi. We will never bow down to tyranny. Hindi tayo masisiil. Dahil tayo ay Pilipino. We are Filipinas for nothing, di ba? We are not Filipinas for nothing. Nakita ng buong sanlibutan kung ano ang ginawa nila kay tatay. Ngayon, bilang mga mamamayang Pilipino, ipakita rin natin sa mundo, kahit may sakit, kahit may dalamhati, kahit may puot, pero nananatili tayong matibay sa ating paninindigan. Nananatili tayong maninindigan sa katotohanan at ipaglaban ang katotohanan. Hindi tayo magugulo dahil pag-ibig ang susi ng lahat. Pag-ibig sa Diyos na sa lahat, sa bansa at sa kapwa. Yun ang tinuro sa amin ni Pastor kahit noong 16 days niya, alam namin nasa bingit kami ng kamatayan. Pero nasaksihan ng buong mundo kung paano kami tumayo. Wala kaming armas. Ang armas namin ay dalangin, pagpupuri, pagpapasalamat at pag-ibig. Dininig ng Diyos ang aming dalangin, hindi niya kami pinabayaan. Hindi pa tapos ang laban. Patuloy pa rin ang laban hanggang makamtan natin ang tunay na pagbabago, tunay na kalayaan, tunay na katagumpayan. Sa mga kababayan kong Pilipinas, nagkakaisa tayo dito, walang relihiyon, walang pananampalataya, kahit anong pananampalataya natin, anong estado natin, ano man ang partido natin, kapwa Pilipino tayo. Iisa lang ang ating bandila, iisa lang ang nagwawariway na bandila natin. Nag-iisa ang Pilipinas. Bakit nangyari ito? Upang muli tayo magbuklod-buklod, upang muli tayo magkakaisa dahil nahati tayo sa nakaraang administrasyon o ngayong administrasyon. Nagkahati-hati tayo, nawala yung unity, nawala yung continuity. Si Tatay Digong din ang gagamitin upang muli tayo magkakaisa para muling mabuo ang bansang Pilipinas, upang muli tayo magmahalan at magkaisa. Yan din, siya rin ang nag-alay ng kanyang buhay. Alam niya ang mangyayari, pero hinarap niya yan ng buong tapang. Hinarap niya yan dahil mahal niya tayo. Mahal niya tayong lahat. So sa pagkakataong ito, lahat tayo, saan man tayo, anumang estado sa buhay meron tayo, alam natin na ang Diyos iisa at tinidinig niya ang taimtim na dalangin, ang taimtim na dalangin ng kanyang mga anak. Mananalangin ba tayo, mga kapatid, mga kababayan? Itataas natin ang ating mga dalangin para kay Tatay Digong, para sa bansang Pilipinas, upang sa madalian, alam natin, tatanggapin natin ang kasagutan. Lahat ng naniniwala na didinggin ng Diyos ang ating dalangin sa hapon ito. Naniniwala ba kayo? Tingnan ko ang kamay ng naniniwala na ang Diyos sa langit hindi natutulog. Nakikita niya ang mga nangyayari at dinidinig niya ang dalangin ng kanyang mga anak. Sa hapon ito, sa unang dalangin, hinihiling
niyo po ang lahat na tumayo bilang paggalang. Ilagay natin ang ating mga sarili sa presensya ng ating dakilang Ama. Dahil alam natin kung tayo-tayo lang, wala tayong magagawa. Ngunit kung ang kasama natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, alam natin magtatagumpay tayo. Sinasabi nga, if God be for us, who can be against us? Are we in the side of God? Lahat ng nasa Diyos ang pananampalataya sa lahat ng Diyos ang ating pag-asa, siya ang magbibigay. So magkaisa po tayo manalangin. Sabayan po ako. Ama namin makapangyarihan sa lahat, ang Diyos namin ng langit at lupa. Ikaw po ang nagda ng lahat ang Ama Jesucristo. Sa pagkakataon nito, narito po ang lahat ng nagmamahal sa iyo sa ating bansa at lalong-lalo na sa aming pinakamamahal na dating Presidente, Pangulo Rodrigo Roa Duterte, na naging mabuting ama sa bansang Pilipinas. Siya ay naging court ng tapat sa bayan, tunay na nagmahal sa Pilipino at binigay niya ang lahat para sa kaiunlad ng bansa. Nilabanan niya ang masama upang maging ligtas kami sa kapahamakan at kriminalidad. Sa likod po ng lahat na nangyaring pag-alay niya sa kanyang buhay, nasaksihan po namin ang nangyaring karahasan at sa pilitang pag-uwi sa kanya, kinuha siya sa amin. Kaya ngayon, nagluluksa ang bansa. Ngunit alam namin dakilang Ama, Diyos namin na makapangyarihan sa lahat, na hindi po ninyo hahayaang mawalang lubusan ang pananalig namin sa batas. Bagamat tumaan man kami ngayon sa panganib at kawalang katarungan, naniniwala kami at nananampalataya na ang inyong kapangyarihan ay mananaig sa aming kalagitnaan. Magkaisa po kaming dumudulog at nananalangin. Naiunat niyo po ang inyong makapangyarihang kamay upang hipuin at proteksyonan at panatalihing nasa mabuting kalagayan at kalusugan sa pangangatawan ang aming mahal na Tatay Digong na nag-iisa ngayon sa Hague, Netherlands sa kamay ng mga panyaga. Nananampalataya kami na makakamit niya at namin ang agarang hustisya at tunay na kalayaan at higit sa lahat, makakauwi siya na bansa at muli namin siyang makakasama at makakapiling. Diyos namin makapangyarihan sa lahat, sampu ng kanyang mahal sa buhay. Dinadalangin namin na bigyan mo po sila ng kalakasan, magiging matatag po sila sa kanilang dinaranas sa matinding kapagsubukan ngayon. Ingatan mo po si VP Sara, si Mayor Baste, si Congressman Pulong at kanilang mga pamilya at mga anak, at maging si Veronica at Kitty Duterte at lahat ng mahal nila sa buhay at ang lahat po na nakapaligid sa kanila na mananatili po silang paglingkuran tunay. Naniniwala kaming dinilig niyo po, Ama, ang aming dalangin at tanggap na namin ang kasagutan at milagro. Bagamat may kirot sa aming puso, nananatili kaming mahinahon sa gitna ng unos, sa gitna ng bagyo, dahil alam namin ililigtas mo kami sa kapahamakan mula sa kamay ng kasamaan at kadiliman. At muling masisilayan namin ang pagbubukang liwayway sa tunay na bagong Pilipinas. Sa inyo po ang lakas at sa iyo po nang gagaling ang mga milagro at himala. At alam namin ang iyo pong sakdal na kapangyarihan, ang iyo pong sakdal na kalooban ang siyang masusunod sa bansang Pilipinas. At maingat po namin binabalik ang lahat ng kapurihan, lahat ng kapasalamatan, lahat ng kulalatian sa iyong dakilang pangalan, aming Jesucristo. Amen. Mulit, purihin, pasalamatan natin ang ating dakilang Ama. Pwede ba bigyan natin sa malakas na palakpak na parang nandito na si Tatay Digong? Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home!
Dito. Ang utang na loob namin sa inyo pagbabayaran ng pera. Andito po kami, Tatay Digong, sa inyo. Lagi po